Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI nitong 2023, 2 kutsara ang nasasayang ng bawat Pilipino araw-araw. Kaya naman ngayong umaga, alamin po natin yung campaign na isinagawa ng Philippine Rice Research Institute na Let's Be Rice-Sponsible. Kasamang project leader na si Dr. Henry Corpus. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning, Dayan. Good morning, Joshua. So 2 spoon of kanin nasasayang ng mga Pilipino Opo, araw-araw. yun po ay base sa latest na data ng DOST-FNRI. So dapat talaga bawat butil pinapahalagahan natin. Yes, oo. No? At saka imagine mo yung sakripisyo ng mga magsasaka, makakain lang tayo. Pero ito, Doc, ipaliwanag niyo po sa amin itong kampanyang Be Responsible. What is this all about? So ito pong Be Responsible campaign ay isang national campaign na inilunsad po ng Department of Agriculture. So kasama po ang Philippine Rice Research Institute at ang National Rice Program. So layunin po na to na hikayatin lahat ng mga Pilipino na magbawas po ng rice wastage natin sa Pilipinas na 2 kutsara nga kada araw ang ating nasasayang. Okay. Paano po makakatulong dito yung bawat Pilipino? And even siguro rin yung mga enterprises, restaurants, even Fast food chains. fast food chains. Yes. Apo. For this campaign, kasi marami rin kumakain sa labas, tapos wala naman ding half price na Yes. order. Ganyan, di ba? Opo. So simple lang po kasi yung mensahe ng ating Be Responsible campaign. So 3 letra lang yung ABC. So yung A, avoid rice wastage. Yung B, buy our farmers rice. At yung C, I choose yung healthier rice. So una, dapat sundin natin itong ABC na to ng ating Be Responsible campaign. Yung A nga po, avoid rice wastage. Kumain lang nung kaya nating ubusin, magsaing lang. At kung may natira po, pwede natin ilagay sa refrigerator at pwede rin kainin bukas, pwedeng gawing sinangag. So yung letter B naman po, yung buy our farmers rice. So tulungan po natin yung ating mga magsasaka na kumita naman, bilhin natin yung kanilang mga produkto. At yung letter C naman po, yung choose yung healthier rice. Bukod doon sa puting kanin, pwede rin po nating subukan ang brown rice, yung mga pigmented rice, red and black rice, kagaya po na to. At meron din po tayong high zinc rice at yung low glycemic index rice. O, ito black rice Ito. Black rice ano ito. kaibahan nitong black rice dun sa brown, sa red, and sa white of course? Opo. So nagkaiba lang po sila doon sa kulay, pero pareho silang unpolished form or brown rice din. Okay. So ito pong black rice kasi ay may mataas na mga phytochemicals dahil doon sa pigment niya. So meron po siyang anthocyanin at iba pang mga polyphenolic compounds na merong antioxidant property. Okay. So, pasimplihin natin, Doc, mas masustansya ba ito? Tama po, Joshua. Pag tanong, alin yung hindi masyado nakakataba? May Yan. ganyan, Ayun. diba? So, May ganyan, no? So meron po tayo, maganda pong kainin yung brown rice, yung unpolished form, kagaya rin itong pigmented rice. Pero meron po tayong isang bagong variety ngayon, yung low glycemic index rice. So ito po, medyo may katigasan yung kanin, kaya gradual yung pagtaas ng ating blood sugar level sa katawan. Kaya mas better po ito doon sa mga pre-diabetic at yung mga diabetic. Okay. Paano sinasaing to? Is it the same dun sa mga pagsasaing ng puting kanin? Ito po kasi ay unpolished form, so ibig sabihin nandiyan pa yung darak. So kailangan po natin ng 1:2 na rice-water ratio po. So, kasi isang kailangan niya ng mas kanin, isang tasa ng isang tasa, 2 tubig. 2 tasang tubig. Okay. Kasi kailangan niya ng mas maraming tubig. Gawa nga po na meron pa siyang darak na nagpo-protect doon sa endosperm. Okay. Ano ulit yung recommended mo pag medyo diabetic na yung tao or pre-diabetic? Anong kasing kanin po? So yun po, yung low glycemic index Low rice. Iba pa yun. Opo. Okay. Pero kailangan magkonsulta pa rin sila sa kanilang doktor at saka yung nutritionist dietitian para sa tamang advice at rekomendasyon para sa kanila. Okay. Tanong ng mga ka-RSP natin, ano bang lasa? May pagkakaiba Oo ba? nga, ano bang Kasi masarap? sinasabi ng iba, lalo na pagka ang ulam mo sinigang, ganyan nilaga, Ay, masarap oo. yung puting kanin. Totoo ka, Ito ba- maka-exercise tayo Oo. dyan. Pero pag ganito ba, is it the same? May pagkakaiba po sa texture? So ang pagkakaiba nila yung sa texture kasi dahil nga andyan pa yung bran or yung darak, so medyo may katigasan yung brown rice natin at saka itong mga red and
black rice. Pero may mga variety po tayo na suitable para gawing brown rice, like yung mga malalambot na kanin. So kapag ginawa rin natin silang brown rice, ay malambot din sila kapag naluto or nasaing na bilang brown rice. Okay. Let's talk about the A dun sa ABC, yung avoid rice wastage. Paano ba ito pwedeng gawin sa mga household? Sabi mo, pwedeng ilagay sa ref. Paano ba yung shelf life? Hanggang kailan ba pwede magtagal ang kanin na masasave mo yun? Nandun pa rin yung mga nutrients at safe pa rin kainin. Oh. Yes, dapat iwasan natin magsaing ng sobra kasi yun yung napapanis. Okay. So dapat yung magsaing lang tayo nung kaya nating ubusin sa pamilya. At kung meron mang matira, yun nga, pwede nating i-store kaagad sa ref para kinabukasan pwede nating gawing sinangag. Okay. So mga 2 araw lang ganyan. Tsaka dapat talaga kung ilan lang kayo sa pamilya. Minsan kasi may iniisip tayo, baka kulang yung kanin, damihan mo na yung saing. Ganyan so yun tayo yung paraan po. Pero paano yung coordination naman natin sa ibang sektor? Like, yun nga po, sa mga establishmento, sa mga fast food chains, restaurant, para maiwasan itong rice wastage. So ngayon po, meron kaming mga nilalapit sa mga local government units, yung ating half-cup rice ordinance. So nilalabi po namin sa kanila ito para lahat ng mga food establishment within their areas of responsibility ay mag-serve po ng mga half rice. Kasi karamihan, hindi naman natin nauubos yung 1 cup serving. So may option po yung ating mga consumers na umorder lang nung kaya nilang maubos. O kaya kung 2 kayo, hati na lang tayo. O kaya pwede magkaroon ng share a rice. Tama. Tapos yung iba sa ibang customer. Kung gusto ng half rice. Well, ano pa yung mga activities po ninyo and how can we support your campaign? Opo, since yung ating campaign ay everyday na, so every month po meron tayong mga pa-contest sa ating Be Responsible Facebook page. Pero ngayon po ay meron kami yung tinatawag na Be Responsible LGU Champion Award. So ito po ay open sa lahat ng mga municipality, city at mga province na sila po yung mag-a-advocate ng ating Be Responsible campaign na makatutulong po para maiwasan natin yung rice wastage, ma-promote yung healthier rice consumption. So doon po sa contest na ito, ang ating pong mananalo doon sa contest na ito ay makakatanggap ng 75,000 pesos para sa best municipality or city at 100,000 naman para doon sa ating provincial LGU na mananalo. Okay, ayos yan Pero ito mahabol. yan. May shirataki rice din, sir. Ano naman ang masasabi niyo sa shirataki na yan? shirataki. Opo, yung shirataki rice, hindi siya talaga rice. So, galing siya sa ibang root crop na in-extrude lang siya para maging shape ng rice. So yun, based doon sa mga promotion ng mga produkto na ito, ay recommended din siya sa mga diabetic na sinasabi nila. So kasi mas gusto natin yung medyo matigas na kanin para mas mabagal yung digestion, para gradual yung pagtaas ng ating blood sugar level. Ito pwedeng ihalo to sa puting bigas. Opo, mas sakali. maganda pong ihalo natin yung mga black at red rice para mas maging appealing pa siya kasi magkakaroon ng kulay yung ating white rice. Oo nga naman. Tsaka kung gusto mo sigurong tikman muna, Yes. ihalo mo gradually din sa Gradually, puti. unti-unti hanggang sa totally black rice. Para masanay tayo kasi yung iba nga, hindi sanay doon sa matitigas na brown at red and black rice. So para masanay yung mga kasama natin sa pamilya natin, so unti-unti haluan natin ng brown at red or black rice yung puting kanin hanggang sa masanay na yung ating panlasa. Okay. Ano kaya masarap na ulam sa kanin Yan ngayon? nga. Yun ang iniisip Tsaka ko. siguro kaya nakakapagod nguyain kasi matigas. Opo, kasi Exercise mo rin yung bibig mo. Pagod ka na, ayoko na kumain. Pagod Opo, na ako. ito po kasi mga brown, red at black rice, medyo mabigat sa tiyan natin dahil mataas ang dietary fiber. So at matagal din siyang ma-digest sa atin kasi protected nung bran or darak yung carbohydrates doon sa endosperm. Pero wag natin i-cancel si carbs, ha? Yes. Maraming nutrients ang Yes. carbohydrates. Pero sabi, ang importante, wag magsasayang. Yun. Bawat butil, pahalagahan po natin Kahit yan. yung mga mumo, wag magtitira. Well, maraming salamat po sa Thank you. pagbahagi po nitong Be Responsible Campaign, Dr. Henry Corpus. Salamat po, sir. Thank you so po much. sa ating mga ka-RSP.